Peace be with you. I'm Brother Je. I'm Mark. I'm Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga katinapay. Hello, gandang gabi mga bro. Good evening. Maraming salamat mga kapatid. Muli sinamahan nyo kami sa another episode po ng Usapang Tinapay. Ang ating pong itinagdiriwang ngayon ay ang ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Okay, mga brothers, dako na tayo sa unang pagbasa na babasahin ni Brother Mark. Okay, so unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautusang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito ay wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at may sa katuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yun, Brother Mark, no? So sobrang linaw dito yung binasa mo, no, sa unang pagbasa regarding sa kautusan. So para sa iyo, ano yung dating ng mensahe dito sa unang pagbasa natin? Okay, so ayun, sa binasa kasi natin, ni-emphasize dito yung utos ng Panginoon. Ano ba yung mga gusto niyang mangyari? Yes. No. So binanggit dito na yung utos ng Panginoon, di mo naman yan, nandiyan na yan, di mo na yan kailangang puntahan sa lugar. Sabi nga dito, sa dagat, sa langit, di mo na kailangang puntahan yun doon kasi nandito na siya. No? Yes. Nasaan siya? Nasa puso na natin siya. At nasa labi na natin. Ibig sabihin, alam na natin yun. No, kumbaga, itinanim na ng Panginoon sa atin yung mga kautusan niya. So, ano ba yung kautusan na yun? Ano ba yung kautusan na yun? Number 1 is magmahal ka. Yan. Yun yung magiging batayan. Kasi si Lord, alam naman natin, ni siya yung Diyos ng pagmamahal. Diba sinasabi nga, God is love. No? God is love. Ang utos niya, magmahal tayo. No? Ikaw naman, siyempre sa pang-araw-araw nating buhay, kailangan pa bang itanong na, halimbawa, may nakita kang nangangailangan, may nakita kang nasasaktan, may nakita kang, halimbawa sa pagbiyahe mo, may na-aksidente. Mag-iisip ka pa ba? Ano bang kailangan kong gawin? Siyempre automatic, dahil nagmamahal ka, na itinanim sa atin ng Panginoon, tutulungan mo na yun, siyempre. Automatic yun tutulungan mo na siya. At kaya tayo binigyan ni Lord ng konsensya. Yung guilt. Yes. Kasi nga, dun pa lang, malalaman mo ano ba yung mga tamang gawin. At ano ba yung mga dapat gawin at ano ba yung mga hindi dapat gawin. No, so, napakagaling ng Panginoon Kasi, isipin mo, automatic, alam mo na dapat yan Hindi mo naman kailangan ko ba itong pag-aralan sa school? Kailangan ko ba itong itanong palagi? Kasi ikaw mismo, alam mo na yung tama at mali kasi itinanim na ng Panginoon sa iyo yan. So, sa ating lahat, ang kailangan nating gawin, lagi nating sundin kung ano ba yung tamang gustong mangyari ng ating Panginoon sa atin. Yun ay magmahal, gumawa ng mabuti sa kapwa, piliin kung ano ba yung mas nakakabuti, at iwasan, huwag gawin yung mga masasama. Amen. Yun yung mensahe sa akin. Yes, bro, ang ganda nun, bro, no? So tama, Brother Per, yung sinabi ni Bro Mark na nasa atin na yung kautusan no? Gagawin mo na lang. Kaya nga utos Di ba? Parang sa mga bata, magulang natin, pag inutusan ka, alangan di mo gagawin. Oo nga. Tsaka di ba sabi nga, Bro Mark, no, na banggit mo sa binasa mo na gagawin mo na lang, nasa atin na yun nasa puso, nasa labi na daw natin. So
So, gagawin na lang natin. Sa tamang, yung in-example mo, for example, di ba, sabi mo, sa sasakyan, may nangyari sa kapwa natin. So, alam ka naman, tigdan, panoorin mo lang, di ba? Ano kailangan natin nang gawin? Di ba, magsisik tayo ng tulong. Amen. Amen. Nice. Okay, so ang ganda nung first reading, tungkol sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Ngayon, dumako naman tayo sa second reading na babasahin ni Brother Fernandez. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ay una sa lahat, at sa Kanya nasasalaysay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay, na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so galing, no? Ang ganda ng second reading natin tungkol sa kung sino ba yung ating Panginoon, no? Talagang nilarawan lahat yan. Brother Fernan, ano yung mensaheng nakuha mo dito sa ating binasa sa second reading? Well, yung binabasa ko siya kanina, dahil nga it is all about Jesus Christ, no? Pinakita dito na lahat ng nangyayari sa mundo, simula pa, parang involved na si Jesus Christ. Kumbaga, sa kanya pinaikot ng Diyos lahat ng mangyayari sa buong kasaysayan. Kasi syempre, alam naman nating lahat, si Jesus Christ yung kauna-unahang nilalang, no? Yung una sa lahat, no? Lahat ng sumunod sa kanya, mga namumuno, mga iba't ibang klaseng nilikha, may kapangyarihan man o wala, no? Lahat yun ay para kay Kristo. At yun din pakikipagkasundo ng tao muli sa Ama, si Kristo din ang namamagitan. Hinayaan ng Diyos Ama na manatili yung kalikasan niya kay Jesus. Ano ba yung kalikasan ng Diyos Ama? Pagiging Diyos, di ba? So, ibig sabihin talaga, malinaw na malinaw, si Jesus Christ ay Diyos. Lahat ng mangyayari pa, kay Jesus Christ niya pinapaikot lahat yun. Kasi si Jesus Christ ang ulo ng simbahan. At tayong lahat ay member ng katawan niya. So sa madaling sabi, bukod nga sa nilalarawan nito kung gaano kadakila, yung pagka-Diyos ni Jesus Christ, kung bakit siya ang ulo ng lahat ng nilalang, lahat ng nilikha, dahil nga si Jesus Christ ay Diyos. Nakakalungkot lang na meron talagang mga iba na mali yung paniniwala nila. Yung conception ng ibang religion na si Jesus Christ daw ay tao lang, na nung time na nasa lupa siya, hindi siya Diyos, siya ay tao. Kumbaga, nakakalungkot kasi binababa mo yung level ni Jesus Christ. Samantalang si Jesus Christ ay isinama ng Ama sa kanyang kalikasan. Kaya nga triune God yan eh. Isa siya dun sa tatlong persona ng Diyos. So, si Jesus Christ, kataas-taasan, no? Siya ay Panginoon. Para sa kanya lahat to, no? Lahat ng mangyayari sa kanya iikot. So, napakadakila ng ating Panginoon. Napakagaling, napaka-magnificent. Lahat ng papuri na nararapat sa Ama, nararapat din sa kanya. Dahil sila ay iisa. Yun yung nakita kong message. Nice. Amen, talaga bro. Kasi nga, no, parang sinabi kasi dito na na lahat ng nangyayaring ito ay para kay Jesus Christ. Yung mga plano, yung mga nangyari, yung mga mangyayari at mangyayari pa, lahat
nakapasok sa kung ano bang gusto mangyari ng Panginoon. Yes. No? Kasi, isipin mo, sabi pa nga, kahit yung mga masasamang nangyari, plano rin ni Lord yan. Yung mga mabubuting nangyari, plano ni Lord yan. Para sa ikabubuti niya. Para sa ikapupuri natin sa Kanya. Yan. Lalong ikadadakila ng To ating glorify Panginoon. Him. Yes. Ang galing. Umiikot siya para lang kay Jesus Christ. No? So ngayon mga kapatid, na pakinggan na po natin at narinig natin yung mga mensahe ng first reading tsaka second reading. Dako naman ngayon tayo sa mabuting balita na babasahin ng ating kapatid na si Gerald. Okay, mga brothers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at makakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya itong binubugbog, lumihis din siya ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritano naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at nilagyan ng benda. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng dalawang pirasong pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinirang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa utusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So yun, no? Ang ganda nung kwento ng Samaritan. senior ni Jesus Christ dito sa Gospel, no? Samaritan. Actually, malamang familiar na yung mga kapatid natin dyan dun sa kwento na yun. Yes. Brother Je, Yes, bro. pwede bang explain mo sa amin, expound mo yung mensahe na nilalaman nitong ating Gospel? Bro, no? So, familiar tayo sa kwento ng The Good Samaritan. Ano? So, dito, parang pinahayag ni Kristo kung paano ba talaga tumulong sa kapwa at paano magmahal. Diba, no? Nabanggit ni Jesus dito sa nagtanong na isang guro, isang dalubhasa daw siya, na paano daw magmahal ng kapwa. Kailangan mo daw siya mahalin ng buong puso mo, ng buong lakas mo, buong sarili mo. Ano? So dito, ang ganda na reflection sa akin, bro, ng kwento ng The Good Samaritan. Kasi dalawang tao ang lumagpas doon sa taong binugbog ng tulisan. So anong ginawa ng tulisan doon sa may taong yon? Hinubaran, binugbog, ninakawan pa. No, halos mamatay na daw siya, nakahiga sa sahig. Tapos ano yung dalawang taong dumaan doon sa kanya? Isang pari, isang Levita, isang tagapagturo din yon. Pero itong Samaritano na isang ordinaryong tao lang, siya pa yung tumulong doon.
Ano yung mga kapatid, mga katinapay, ang bawat tao, lahat tayo may kanya-kanyang direksyon. May kanya-kanya tayong gawain, no? Kasi yung gawain natin, doon tayo nakapokus, no? Hindi natin pinapansin yung iba. Amen. Ano? Katulad na nga yung unang dumaan, pangalawang dumaan, no? Hindi nila pinansin yun kasi may kanya-kanya silang gawain. Parang tayo may kanya-kanya gawain na hindi pwede nating ma-distract ng iba. No? Pero itong Samaritano, may kanya din siyang pupuntahan. May direksyon din siyang gagawin, no? Pero yung pagtulong ng Samaritanong iyon, talagang nakitaan siya ng pagtulong doon sa taong yun. Buong lakas niya, buong puso niya tinulungan yung tao. Hindi niya kilala yun. Oo, hindi niya pa kilala, bro, no? Talagang out of nowhere, no? Ano yung ginawa niya? Binuhusan ng langis at alak ang sugat ng alandusay na yun. Tapos pinatulog pa doon sa may bahay ng panuluyan, no? So dito, sobrang kita, bro, yung pagiging magandang kautusan ng ating Panginoon na talagang love one another. Miski hindi mo siya kilala, kahit sino pa siya, miski stranger siya, mahalin mo siya. Tulungan mo siya. Ano? Kaya sabi nga dito ni Jesus, no, sa tanong ng lalaki, no, paano nga daw ibigin ang Panginoon, pati yung kapwa, no, ibigin mo daw ang Panginoon ng buong mong puso, kaluluwa, buong mong lakas at buong pag-iisip. Kasi pag minahal mo ang iyong kapwa, ganun mo din ka mahal ang Panginoon. Amen. Pag hindi mo kasi minahal ang iyong kapwa, parang ang Diyos din naman ang hindi mo minahal. Parang tinanggihan mo rin naman siya. Kasi lahat tayong mga tao dito sa lupa, ini-imitate natin si Kristo. Kaya kung ikaw din, Brother Fernan, may hingi ka sa akin, hindi ako magtubiling tulungan ka, bigyan ka. Amen. Kasi ang pagbibigay, yan din naman ang ginawa ni Kristo nung siya nabubuhay. Yung mission niyang ginawa. No? Kaya ibibigay ko sa iyo kung ano yung kaya kong ibigay, kung ano yung kaya kong i-share din sa iyo. So yun ang nakita ko dito sa Ebanghelyo. Amen. Praise God. Amen. Naalala ko tuloy, bro, yung paborito mong quote, no? Serving others is serving the Lord. Amen. Parang sumakto talaga sa yung gospel na to. Tsaka amen. Yung kwento niya na na magmahal ng kapwa, isinagad na talaga ni Lord yung kwento. Tulisan na ginulpe. Halos patay na. Napakahirap pakitaan ng kabutihan nun. Kasi ikaw nga, ordinaryong tao ka, may nakita ka bang yan? Lalapitan mo ba yun? Matatakot ka lang siguro. Matatakot. Unang mong mararamdaman, matatakot ka. Iisipin mo, bakit ba ginulpi yun? Di ba? Baka Ang pinakamabuti mo nang gagawin siguro, tumawag ka ng pulis or tumawag ka ng... Pero yung ikaw mismo, dadamputin mo siya. Idadalin mo sa bahay pagamutan. Bihira lang ang kayang gumawa nun. Kasi ang una mga mararamdaman dun, nako, dapat hindi ako makialam dito. Baka mamaya, baka yung mga nanggulpi rito, nandyan pa, madamay pa ako. Kasi, ano yun Kaya ang galing nung naging example ni Jesus Christ, diba? Sinagad niya yung yung kwento niya para para yung nagtatanong, maitawid niya agad yung mensahe dun sa nagtatanong sa kanya, yung sumusubok sa kanya. So, talagang pinapakita lang na iba yung wisdom ng Panginoon. Hindi ordinaryo, di ba? Kakaiba talaga. Tsaka mga kapatid, no, yung nagtanong kay Jesus isa daw siyang dalubhasa. Dalubhasa yan. Pero ang sagot ni Jesus, dinaan sa kwento. So nalinawan yung guro na nagtanong kay Jesus, no? Ang linaw, no? So, di ba nagtanong nga sa Jesus bandang huli, no? So, paano mo malalaman na yung tanong mong sino yung kapwa? Di ba? Saan ka doon? Sa una, pangalawa, o yung Samaritano? Galing. So kayo, saan ba kayo doon sa tatlong yun? Ang hirap Ang hirap mong yung sarili mo. Baka ako yung tulisan, bro. Ako yung ginulpe. Baka ako yung pari. Okay lang yun, wag lang tayo yung donkey. Pinagsakay Okay. Nice. Amen. Praise God. Okay, so nabasa na natin yung first reading, yung second reading, at saka yung gospel, no? Ngayon, Brother Je, Yes, bro.
ano sa tingin mo yung yung connection, Mhm. yung relationship ng tatlong binasa natin? Unahin ko sa unang pagbasa. So alam naman natin yung sa unang pagbasa, yung Deuteronomy ay kwento to ni Moises. So dito sinabi ng Panginoong ng Diyos na yung mga kautusan ay binaba kay Moises na pinapaliwanag sa unang pagbasa na madali lang naman. Madali lang sundin. Actually 10 lang eh. So sa kautusan na yon, merong kautusan sa kapwa, meron kautusan sa Diyos. So 3 lang naman ang kautusan na kailangan na gawin mo sa Diyos eh. 'Di ba? Yung una, mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso. Oo, tapos pangalawa, huwag gagawa ng mga idolatry, mga image. Pangatlo, yung pangilinin mo yung linggo. Tapos yung 7 doon sa kapwa na yun eh. Huwag magnanakaw, huwag papatay. The rest, alam naman natin yan. Madali lang sundin yun. Sumunod sa magulang. Kaya doon sinasabi sa unang pagbasa na madali lang, gagawin nyo na lang eh. Sa puso at sa mga salita na natin eh. Sa isip na natin, alam na natin, susundin na lang natin. No? Ganun din sa sinabi ng isang guro na nagtanong kay Jesus. No? So paano daw mahalin ng Diyos? So mahalin mo daw ang Diyos ng buong mong puso, lakas, buong mong ipag-iisip, buong mong lakas nga. So yun lang ang kailangan mong gawin eh. No, yung mahalin mo yung Diyos ng buong mong puso, sarili, pag-iisip at lakas. At yung pinaka number 1 na kailangan mong gawin sa kapwa dito is yung mahalin mo yung kapwa mo. Alam mo yung 7 kautusan na sinabi ko kanina doon sa may sa utos ng Diyos sa first reading, kinumpres na yan ni Jesus eh into 1 na very short, pero yung na-elaborate yung 7 utos doon na love one another. So sa panahon ni Jesus, naging 2 na lang yung kautusan. Na mahalin mo ang Diyos, love God with all of your heart, mind, strength, and soul. Pangalawa, love one another. So yung 10 na compress siya into 2. So alam naman natin na si Jesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. So ibig sabihin, kung si Jesus ang nagsabi ng kautusan na yon, yung 2 kautusan na yon, ang Diyos Ama na rin ang nagsabi noon na ito na yung magiging bagong kautusan dito sa lupa. Love God with all of your heart, mind, strength, and soul, tsaka love one another. Sa ikalawang pagbasa, dito sa sinasabi ni San Pablo sa mga taga Colosas na ang presensya ng Panginoon magpakailanman ay andi dito pa din. Ang kautusan na sinabi ni Jesus na pinaliwanag ko kanina na 2, dala-dala pa rin natin dito hanggang ngayon. Na ibig sabihin yung kautusan na yun ang nagdala sa atin ng kapayapaan dito, nakasama natin na dito sa lupa. No? Yun ang nagdala sa atin ng kapayapaan na pinaghirapan ni Kristo na dugot, pawis, laman niya ang kayang kapalit. No? Ang pag-offer ni Kristo sa pagkapako niya sa krus, dugo at laman ang offering niya dahil ang pagmamahal ni Kristo sa atin, ganun ang ginawa niya eh. No? Hindi kilala ni Kristo yung mga tao. Tayo di tayo kilala. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, inalay niya yung sarili niya. Ang pagmamahal niya, ganun niya pinakita yung pagmamahal ni Kristo para sa ating lahat. Kaya nagdala ng kapayapaan, naghatid sa atin ng kapayapaan ang krus na kung ano yung sinasamba natin ngayon. Bilang Katoliko, no, na nasa atin na yung salvation, so nasa atin na yung kapayapaan. So kaya ba natin ihatid yung kapayapaan sa ibang tao, kalakip yung pagmamahal sa tao? Amen. Yun po. Amen. Ayan, nice. Galing, no? Galing. Kung siya, tungkol sa pagmamahal ng Panginoon at kung paano rin tayo magmamahal sa iba. No? It's all about love. Na-highlight niya yung sobrang dakila ni Jesus, pero yung pagmamahal niya, katumbas ng kadakilaan. Kung gano'n siya kadakila, gano'n din siya katindi magmahal. Hindi, kumbaga yung pag-ibig niya, walang kasamang pride kahit konti. Tayong tao, pag nagmamahal tayo, mayroon pa tayong reservation. May pride pa yan, may konti pa yan. Sabi, ayun lagi sinasabi na,
magtira ka ng 10% para sa sarili mo. May reservation nga. Kay Lord, walang ganun. All out Todo. siya. Todo bigay. Unconditional love. Yes. Tawagin. So ngayon, mga kapatid, na narinig na natin yung connection. Nabasa na natin yung mga message ng ating Panginoon. Brother J, Yes ba? ano naman yung magiging practical application nito sa buhay natin? Oo. Sobrang linaw ng mga binasa natin. Sobrang nakuha natin yung pinakapunto ng mensahe ng Panginoon, lalo sa Ebanghelyo, yung pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Sa buhay kasi natin, mahirap tumanggap ng ng pagmamahal sa tao na mamahalin ka din pabalik. No? Mga uso yun sa mga kabataan. Pero dapat kung magmamahal tayo, unang na muna natin mahalin ang Diyos. Kasi kung hindi natin mahal ang Diyos, malamang lahat ng makikita mo, makita kita, nakakabwis naman itong taong to. Wala ka na mamahalin. Wala ka na mamahalin. Pero kung mahal na mahal mo ang Diyos at nagdarasal ka sa Kanya, mamahalin mo yung kapwa, mamahalin kita, pagdadasal din kita. Amen. Oo, kasi sobrang linaw, no, na mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso. Diba? Siyempre, ganun din ang bibigay mo sa tao. Mahalin mo siya ng buong puso mo. Ang Diyos, mamahalin mo siya ng buong puso mo. Sa salita mo, hindi ka makakapagsalita ng masama sa tao kasi hindi ka nagsasalita ng masama sa Diyos. Siyempre sa gawa, kung mamahalin mo ang Diyos in action, no, ganun din ang gagawin mo sa kapwa. Kaya ang ganda ng mensahe ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi kung mahal mo ang sarili mo din, mamahal mo din ang kapwa mo. Amen. So ngayon, ang application na gagawin ko sa buhay ko, sa lahat, is wag ko lang titignan ng masama yung tao. Hindi ako mag-iisip ng kung anumang bagay, kung ano man hingiin sa akin ng tao. Hindi ko pwedeng kumbaga ipagdamot kung ano yung meron ako, especially yung pagdating sa pagtulong. Kung anumang bagay man yan, sabihin natin kung may sa financial man yan, sa pagkain man yan, kung ano man yung abot kamay ng kaya ko, iabot ko. Amen. Iabot ko pa to the extension of my hands. Iabot ko yan sa pagtulong ko sa ibang tao. Kaya nga, isa sa mga paborito kong verse na sabi mo, actually inspirational message ko sa lahat, na sabi mo bro na serving people is about serving our Lord, our God. Kung nagsiserve ka sa tao, ganun na rin ang ginagawa mo sa Diyos. Serving people is about serving our Lord. Amen. Amen. Galing, bro. Nice. Amen. Magmahal. Love God. Unconditional love. Para sa iyo, Brother Mark. So paano mo rin siya may-apply? Okay, so una syempre yung sinasabi ni Lord na pagsunod. Napaka-importante yun. Yung alam mo na ang gagawin mo. Nung itinanim na sa atin yung pagmamahal. Kung saan, ano ba yung iba mong magiging option? Kung may nangyayaring hindi maganda at ano ba yung maganda, alin yung pipiliin mo? May masama, may mabuti, alin ba yung pipiliin mo? So dapat, marunong tayo mag-isip gaya ng ating Panginoon. Na pinipili lagi na magmahal. Hindi mag-judge, magmahal. Na hindi tinitingnan yung kung ano ba yung nangyayari, yung panlabas na kaanyuan ng tao. Kundi ano ba talaga yung nararamdaman ng tao. Ano ba talaga nangyayari doon sa buhay ng tao. Na dapat, lagi tayong marunong umintindi. Kasi minsan nga, nangyayari sa atin na hindi, kilala ko yan, ganito ugali niya. Pero hindi natin alam, ano ba talagang pinagdadaanan ng tao. Tama. At gagawin natin yung pagsunod na yon, kailangan consistent. Yes. Araw-araw. Kasi tayong mga tao, minsan, wala ako sa mood parang ayokong magmahal. Bad trip ako ngayon Pero tinuturuan tayo ng Panginoon na ano man yung sitwasyon mo, ano man yung nararamdaman mo, piliin mong magmahal. Choose love. No? Than to hate. Yun, amen. No? So, ayun, isa yun. Tapos, syempre, kailangan nga,
Yun, yung sa ikalawang pagbasa. Kailangan nating kilalanin ang ating Panginoon. Dapat alam mo kung sino ba si Jesus Christ. Kasi daming binanggit tungkol kay Jesus Christ, no? Paano natin yun gagawin? Yes. Kailangan natin siyang pag-aralan. Gaya ng ginagawa natin ngayon sa ating usapang tinapay. It's all about God. It's all about the love of God. It's all about Jesus Christ, kung saan mas nakikilala natin, mas marami tayong natututunan sa Kanya. Mas nalalaman natin tuloy kung ano ba yung dapat gawin. At doon, papasok yung hindi lang pwedeng kilala mo siya, alam mo yung ginagawa niya, pero dapat ikaw mismo din. Gagawin mo din kung ano yung ginagawa niya. Oo, tama. No? Sinasabi ng faith without action is dead. No? Ulit natin sinasabi yan eh. So, importante na nananalig ka, nagmamahal ka, ibuhos mo yung pagmamahal na yun. No? Ibuhos mo yung pagmamahal na yun sa lahat ng mga taong nakikita mo, hindi lang sa kaibigan mo, hindi lang sa mga kakilala mo, hindi lang sa pamilya mo, lalong-lalo na doon sa mga mas nangangailangan. Amen. Kasi sila nga yung mas nangangailangan ng pagmamahal. Lalo na minsan yung mga taong akala mo mga nakasimangot, pero kailangan mo lang pala silang kamustahin, no? Intindihin, alamin kung ano ba yung nararamdaman nila. Kasi minsan takot lang silang takot lang silang magsabi ano ba yung kung paano nila rin i-express yung kanilang sarili. So, kung ikaw nagmamahal ka, unahan mo na siya. Unahan mo na siyang mahalin. At syempre, gaya ng pagmamahal ni Jesus Christ, unconditional. Ibig sabihin, pag minahal mo siya, ibigay mo na sa kanya yon. Kung may babalik man siya, praise God. Amen. At yun, mas magmamahalan pa. Yes. At doon naman sa may gospel natin, no, kitang-kita doon yung yun, yung pagmamahal pa rin, no, yung marugdog na pagmamahal ng ating Panginoon. Kung paano ba natin mamahalin ang ating Panginoon at kung paano mamahalin ang ating kapwa. Yes. Wala nang ibang explanation doon kundi unconditional love. Yes. Yung magmahal ka ng walang kondisyon, ng walang ine-expect na kapalit. Na kahit masaktan ka, okay lang, mamahalin mo pa rin siya. Na kahit na may nangyari nang hindi maganda sa inyo, pero mas pinili mong magpatawad para matuto kayong dalawa, para mas magmahalan pa ulit kayong dalawa. Amen. No? Especially sa mga mag-aasawa, no, na laging relate tayo dyan kasi syempre mga nagsisimula ng pamilya, no? Pero ang maganda kasi doon, no, kayong mag-asawa na nalalampasan niyo yung mga challenge na yun, na kahit ilang beses yung mangyari, okay lang kasi lagi naman kayo may natututunan at mas nag-grow kayo at mas nai-inlove kayo sa bawat isa. Amen. Amen sa akin. Galing. Bro, ganda nun, no? Mag-asawa. Mag-asawa, nagmamahalan. Okay, so narinig mo na yung namin, yung mga pwede nating gawin, no, an application tungkol doon sa ating mga binasa. Ikaw naman, Brother Fernand, paano ba yung application nito sa ating buhay? Well, ako naman, tama naman nga yung mga sinabi nyo. It's about love and knowing God. So, doon sinabi sa first reading na alam na natin yung utos by heart at nasa bibig na natin siya. Sa second reading, pinakita kung gaano kadakila yung ating Panginoon. Tapos sa gospel naman, sinabi ni Lord kung paano ka magiging isang mabuting kapwa. So, ang bottom line lang naman nun, para may apply mo siya sa sarili mo. Tingnan mo kung gaano kadakila yung ating Panginoon. Sa Kanya umiikot lahat ng bagay. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung kadakilaan niya kasi laki ng pagmamahal niya. Minahal niya tayo ng walang kondisyon. Minahal niya tayo ng buong puso, no? So, ano ba yung essence nun? Iniutos ng Panginoon sa atin na magmahalan tayo. Hindi niya yun ipinakiusap. Hindi niya yun sinabi lang na walang bearing. Iniutos niya kasi alam niya nga hindi natin kayang mahalin lahat. Kaya niya yun inutos. So bakit mo susundin? Kasi yung utos ng Panginoon likas na sa ating puso at laman ng ating bibig. Bakit? Kasi
ang kalikasan natin galing sa Panginoon. Amen. So paano natin nasabi 'yon? 'Di ba sa gospel kanina sabi, si Jesus ang panganay na anak. Oo. So kung kapatid natin ang ating Panginoon, tinuturing natin na tayo anak ng Diyos. Oo. Ang kalikasan natin sa Panginoon. Oo. So ang Diyos, ano ba ang Diyos? Diyos ng pagmamahal. So every time po, mga kapatid, na hindi tayo nagmamahal, nagtataksil tayo sa ating Panginoon at sa ating Ama. Dahil ang kalikasan natin ay siya. Kapag hindi tayo nagmahal, tinatalikuran natin ang ating Panginoon. Yes. Nakakatakot na bagay pag inisip mo. Na pag ikaw pala ay namili ng mamahalin nagtataksil ka na. Pero sa totoo lang po, yun po talaga yung bottom line nito Hindi ka nga dapat mamili. Kaya nga inutos ni Lord Kasi alam niya hindi mo mamahalin lahat. So iniutos niya yun sa'yo. Amen. Kagaya ng sinabi kanina, dahil likas sa'yo, alam mo na yun. Alam mo na yun Automatic Oo. na nga. Kaso may pride ka Kaso may galit ka. Kaso makasarili ka. Kaya hindi mo kaya na ibigay. Pero sa maniwala kahit sa hindi mga kapatid, likas sa atin yun. Kaya natin yung gawin. Amen. Huwag lang nating uunahin yung mga sarili natin. Kung tayo magiging selfless, kung tayo aalisin natin yung pride, kung tayo ay hindi matatakot na magmahal, nagiging tapat tayo sa ating Panginoon. Dahil kagaya ni Jesus, nasa Kanya na lahat, pero inialay niya pa rin yung buhay niya para sa atin dahil siya ay nagmamahal sa atin ng totoo. Yes. Kahit 1/4 lang nun, or maliit na bahagi lang nun, magawa natin, ang laki magiging improvement sa buhay natin. Yes. So madaling sabihin yun di ba? Kami, kung titingnan nyo kami, parang, ang dali-dali nyo naman sabihin yan. Kasi, nandyan kayo, nagsasalita kayo. Kaya nyo ba talagang gawin yan sa totoong buhay? Sa totoo lang po mga kapatid, kagaya nyo, Mahirap. tao lang din po kami. May mga pagkakataon, maraming pagkakataon, no? Na nahihirapan din po kami na mahalin yung kapwa namin. Pero, ang simpleng technique nga dyan, titingnan mo lang yung kapatid mo, hindi kung ano siya sa harap mo ngayon. Lampasan mo pa. Amen. Kasi hindi mo alam kung bakit ganyan siya sa oras na yon. Baka mamaya, nung gumising siya nung umaga, kaya mainit ang ulo niya, hindi siya nakapagkape, Gutom. nasermonan siya, no? Maaaring pangit yung ipinapakita niya sa'yo sa oras na yon, hindi mo naman alam kung bakit. Oo. Kaya dapat, lampasan mo pa. Ilagay mo yung sarili mo sa katayuan niya. Hindi ka lang basta magsisimpatya, kundi mag-e-empathize ka. Ilagay mo yung sarili mo sa katayuan ng kapatid mo. Nang sa ganun, mas magiging madali para sa'yo na mahalin mo siya. Amen. Paano naman nga raw yung mga magnanakaw? Paano yung mga killer? Paano yung tao na gumawa sa'yo ng masama? Paano kung yung tao na yon na sinasabi na mahalin mo, pinatay yung anak mo, pinatay yung magulang mo, pinatay yung asawa mo? Paano? Paano mo yun mamahalin? Siyempre mga kapatid, sa una, imposible naman yun. Napaka-imposible naman yun. Hindi ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Alam niya yung limitasyon natin, alam niya yung kakayahan natin. Ang sinasabi dito, darating yung time, kailangan tulungan mo yung sarili mo na magpatawad, isuko sa Panginoon lahat. Dahil siya naman yung maglalapat ng hustisya, so ikaw, kailangan nagmumubon ka rin para sa bandang huli, mamahalin mo siya bilang tao, hindi bilang nung kriminal siya nung oras na yun. Pero syempre, ito ang mga sinasabi ko mga kapatid. Hindi kami nagmamagaling. Ako personal, hindi ko sinasabing kaya ko yung gawin. Pero, hindi po namin pwedeng i-exclude yung mensahe na yun kasi para sa lahat niya Kailangan niya mahalin mo lahat. So, ito yung magiging journey natin sa buhay natin. Kung paano tayo matututo na magmahal kagaya ng iniutos ng Panginoon sa atin. Amen. Yun yung magiging application. Grabe yun. No? Amen. Amen. Lalim nun, no? Amen. Praise God. So yun mga kapatid, maraming salamat. Yes. Mga bro, thank you. Amen. Thank you. Praise God. Saan Praise naman God. tayo? Praise God. Susunod ulit. Maraming salamat po dahil muli sinamahan nyo kami sa
another episode po ng Usapang Tinapay. So mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot po kayong aral sa mga pinag-usapan po namin, please like, share, and subscribe. Nang sa ganun po, matulungan nyo kami na may ikalat po yung mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kapatid, yung konting effort po na gagawin nyo, napakalaking bagay po yun para sa amin. Oo, at mga kapatid, sa baba po niyan may comment section. So kung ano po yung mensahe din na pinarating sa inyo ng ating Panginoon, i-leave nyo dyan yung mga comments nyo. Oo, grabe, dami ko natutunan ngayon. Magmahal. Amen. Magmahal. Love. Mahalin si Lord, mahalin ang kapwa, no? Puro pagmamahal ang ating mga natutunan ngayon. At next week, for sure, mas marami pa tayong matutunan sa mga salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, lagi po nating tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bumubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat! Thank you!